Amara, ang dalagang may mata ng alon, sa bayang dagat ng San Felipe, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng amoy ng alat at huni ng mga sigal. May isang dalagang ang presensya ay parang tahimik na himig ng dagat. Hindi sigaw, kundi bulong na hindi mo malilimutan. Amara Mercado ang kanyang pangalan. 19 na taong gulang, manipis ang katawan, ngunit matatag ang bawat galaw. Ang kanyang buhok ay maitim na parang nilubog sa pinakamasidhing gabi, humahaba hanggang baywang at nakatali ng isang kupas na laso na minana pa niya sa kanyang ina. Ang balat niya ay tila palaging hinahalika ng umaga at sa kanyang mga mata may isang uri ng lungkot na hindi nakikita sa mga bata. Lungkot na nalasahan na ang kawalan. Sa murang edad na sanay na siya sa pagkayod. 7 taon na mula nang pumanaw ang kanyang ina sa lagnat. At 2 taon mula nang lamunin ng bagyong si Salvador, ang bangkang kinalulunanan ng kanyang ama. Simula noon, siya ang naging ina at ama ni Mateo, ang kanyang kapatid na 8 taong gulang. Sakitin at madalas mahina ang katawan. Tuwing umaga bago pa magbukang liwayway, gising na si Amara. May dala siyang basket ng pandesal na kinuha mula sa panaderyang nagpapasahod sa kanya sa pamamagitan ng komisyon. Magaan ang kanyang mga yapak. Ngunit mabigat ang pasan, hindi lang tinapay, kundi ang pag-asa ng kanilang buhay. Ngunit ang araw na iyon isang bagay ang naiiba. Pagdating niya sa pantalan, napansin niya ang isang sasakyang itim na kasing kintab ng tubig sa ilalim ng buwan. Hindi iyon karaniwan sa San Felipe, kung saan ang pinakamarangyang sasakyan ay isang lumang jeep. Sa tabi nito ay isang lalaking may tindig na parang sundalong hindi pa sumuko sa panahon. Puting-puti ang suot niyang barong, maayos ang tikas, at ang kanyang buhok ay pilak na walang bahid. Ng pag-aayos na pilit, ito'y likas na sa kanya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Si Don Aurelio Velasco yan. Wika ng matandang si Mang Pepe habang nag-aayos ng lambat. Yung may-ari ng mga barko sa Maynila? Yung milyonaryo? Tanong ng isa. Oo, pero bakit nandito? Sa liblib na pantalan natin. Hindi nakinig si Isla sa usapan. Marami pa siyang dapat ibenta bago sumikat ang araw. Ngunit habang dumadaan siya, ramdam niyang sinusundan siya ng tingin ng matanda. Hindi iyon tingin ng isang lalaking namamangha sa ganda. Iba, mas malalim. Para bang may naalala siya. Kinabukasan habang tinatahi ni Amara ang punit na lambat sa gilid ng pantalan, lumapit ang matanda. Malalim ang kanyang tinig, mabagal, at bawat salita ay parang sinusukat. Napakabata mo pa para sa ganyang kabigat na gawain. Hindi tumigil si Amara sa pagtatahi. Trabaho lang po yan, Ginoo. Kung walang sipag, walang pagkain. May bahagyang ngiti ang matanda. Ngunit hindi iyon ngiti ng pagtuya, kundi ng paghanga. Anong pangalan mo? Amara Mercado po. At saglit na parang may dumaan na hangin sa pagitan nila. Malamig ngunit may dalang kakaibang init. Sa mga sumunod na araw, tila ba laging may dahilan si Don Aurelio para bumalik sa pantalan. Minsan bibili siya ng tinapay mula kay Amara. Minsan, uupo lamang siya sa may gilid at manonood ng pagdating ng mga bangka, ngunit hindi maitatangging ang kanyang mga mata ay laging naghahanap sa dalaga. Isang maulang hapon, nagmamadaling tumakbo si Amara, dala ang natirang tinapay. Basang-basa na siya nang may marinig na tinig mula sa gilid ng kalsada. Sumilong ka muna rito. Nasa loob ng sasakyan si Don Aurelio, nakabukas ang pinto. Walang ibang mapagsisilungan kaya tumango si Amara at pumasok. Doon, sa pagitan ng halimuyak ng mamahaling pabango at amoy ng lumang katad ng upuan, napansin niya ang isang litrato. Isang babaeng may parehong mata at ngiting tulad ng kanya, nakasuot ng simpleng damit at nakangiti sa tabing dagat. Si Rosa, mahinang sabi ng matanda. Asawa ko. Pumanaw na siya. Matagal na. Kamukha mo siya. Hindi lang sa anyo kundi pati sa paraan ng pagtahimik. Hindi alam ni Amara kung bakit. Ngunit mula sa sandaling iyon, nagbago ang tingin niya kay Don Aurelio. Hindi pa niya alam, ngunit ang pag-uusap na iyon ang magiging simula ng isang kwentong babago sa kanyang buhay. Isang kwento ng 2 pusong magkalayo ang edad, ngunit pinaglapit ng parehong uhaw sa pagdamay at pagmamahal. At sa mga susunod na araw, matutuklasan ni Amara na hindi lahat ng kwento ng isang matandang Ginoo at isang batang dalaga ay tungkol sa kasakiman o kapritsyo. Minsan ito'y tungkol sa pag-ibig na huli nang dumating. Ngunit dumating sa tamang panahon. Mga hakbang sa gitna ng alon. Lumipas ang ilang linggo mula nang unang sumilong si Amara sa loob ng kotse ni Don Aurelio. Simula noon, parang naging bahagi na ng kanyang mga araw
ang presensya ng matandang Ginoo. Hindi siya dumadating ng biglaan. Palaging may dahilan, palaging may dalang tanong o kwento, at palaging may dala ring kakaibang katahimikan na hindi nakakaasiwa. Isang umaga, habang inihahanay ni Amara ang tinapay sa maliit na mesa sa tabi ng pantalan, dumating si Don Aurelio na may dalang basket ng sariwang mangga. Para kay Mateo. Aniya, iniabot ang basket na balot sa puting tela. Napakurap si Amara, medyo nagulat. Paano niyo nalaman ang pangalan ng kapatid ko? Madalas kang magkwento tungkol sa kanya. Sagot niya na may banayad ng ngiti. Kahit hindi mo sinasadya, hindi niya napansin na sa mga pag-uusap nila, unti-unti na niyang naibubukas ang mga pintuan ng kanyang buhay. Mga alaala ng kanyang ina, ang huling gabi bago maglayag ang ama, ang takot tuwing may bagyo, at ang walang katapusang pag-aalala para sa kalusugan ni Mateo. At si Don Aurelio, sa halip na magbigay ng payo, ay nakikinig lamang. Minsan sa gitna ng kanilang pag-uusap, mapapansin ni Amara ang mga mata nito. Tila may bit-bit ding mabibigat na kwento. Ngunit hindi pa siya nagtatanong. Hindi pa panahon. Isang hapon, nagyaya si Don Aurelio na maglakad sa kahabaan ng pantalan habang lumulubog ang araw. Ang langit ay kulay kahel at ginto, at ang dagat ay kumikislap na parang salamin. Amara, wika niya, mabagal at may timbang ang bawat pantig. Alam mo bang matagal ko nang hindi nagagawa ito? Ano po yon? Maglakad lang at huminga. Hindi para sa negosyo, hindi para sa pulong, kundi para lang maramdaman na buhay pa ako. Natahimik si Amara. May kung anong humaplos sa kanyang puso sa mga salitang iyon. Nang gabing iyon pag-uwi niya, nadatnan niyang masigla si Mateo. May bagong laruan, isang maliit na kahoy, na bangka na malinaw na gawa ng kamay. Sa ilalim nito may maliit na ukit, para kay Mateo, mula sa isang kaibigan. Lumipas pa ang mga buwan, at unti-unti, nagsimulang gumaan ang buhay ni Amara. Sa tulong ni Don Aurelio, nakapasok siya bilang tagabantay sa isang maliit na tindahan ng paninda sa bayan. Hindi niya na kailangang mag-ikot buong araw para magbenta. Mas marami na siyang oras para kay Mateo, at mas kaunti na ang pagod na nagpapahina sa kanya. Ngunit kasabay ng kaginhawaan dumating din ang mga bulong. May kapalit yan. Bakit kaya interesado ang matandang yon sa dalagang yan? May ilan pang nagsasabing si Amaray tumatanggap ng tulong kapalit ng isang pangakong hindi pa niya namamalayan. Hindi niya pinapansin, pero minsan sa gabi, habang natutulog si Mateo, napapaisip siya. Ano nga ba ang habol ni Don Aurelio? Bakit ganoon na lang ang malasakit niya sa isang tulad niya? Isang gabing malamig at tahimik, habang nakaupo sila sa harap ng dagat, biglang nagsalita si Don Aurelio. Amara, may mga bagay sa buhay ko na hindi ko na mababawi. Mga taong hindi ko na mababalikan. Pero ikaw ay pagkakataon na ibinigay muli sa akin ng Diyos. Nagkatinginan sila, at sa liwanag ng buwan, nakita ni Amara ang isang anyo ng lungkot na mas malalim pa sa kanya. Lungkot ng isang pusong tumanda ng walang kasama. Hindi pa iyon ang gabi ng kanilang desisyon. Hindi pa iyon ang gabi ng kanyang sagot. Pero iyon ang gabi kung kailan naramdaman ni Amara na nagsisimula ng humalo ang kanyang puso sa dagat ng damdaming dala ng matanda. At tulad ng alon na marahang humahaplos sa pampang, alam niyang darating ang araw. Nadadalhin siya nito palapit ng palapit hanggang wala na siyang oras para lumayo. Dumating ang Disyembre sa San Felipe. Ang hangin mula sa dagat ay mas malamig kaysa dati at ang mga bangka ay mas bihira ng maglayag. Sa bayang payak, abala ang lahat sa paghahanda. Para sa pista ng Pasko, may mga palamuting gawa sa papel at parol na yari sa kawayan. Ngunit para kay Amara, hindi pista ang laman ng kanyang isipan, kundi ang lalaking unti-unting sumasakop sa kanyang mga araw. Sa mga huling linggo, mas madalas nang dumadalaw si Don Aurelio. Minsan ay may dala siyang mga prutas, minsan ay tinapay mula sa Maynila na hindi pa natitikman ng karamihan sa bayan. Ngunit higit pa sa mga bagay na dala niya ang presensya na tila nagpapagaan sa lahat ng mabibigat na iniisip ni Amara. Isang hapon, habang tinatapos ni Amara ang pagbibilang ng paninda sa tindahan, pumasok si Don Aurelio na parang sanay na sa lugar. May dalang maliit na kahon na nakabalot sa telang kulay krema. Para sa'yo, mahinahon niyang sabi. Bumuntong hininga si Amara. Don Aurelio, ilang beses ko na pong sinabi na hindi mo kailangan ng gantimpala para sa ginagawa mo. Putol ng matanda, ngunit may bahagyang nangiti. Hindi ito gantimpala. Isang bagay lang na naisip kong babagay sa'yo. Nang buksan niya isang pares ng simpleng hikaw na perlas,
ang bumungad. Hindi ito marangya, ngunit halata ang mamahaling kinang. Hindi ko po matatanggap. Tanggapin mo, Amara. Putol niya ulit, ngunit ngayon may lambing sa tinig. Hindi para ipakita kung anong kaya kong bilhin, kundi para ipaalala sa'yo na may mga bagay sa mundo na likas ng maganda. Gaya mo, sandaling natahimik ang dalaga. Hindi sanay si Amara sa mga salitang ganoon. Mga salitang hindi palamuti lamang, kundi may bigat at katotohanan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lumalakas ang bulungan ng bayan. Nakahanap ng sugar daddy ang dalaga. Baka ginagamit lang niya ang matanda para umahon sa hirap. May ilan pang nagsasabing, huwag kang masyadong lalapit kay Amara, baka pati problema niya madamay ka. At minsan sa gabi habang nakatitig siya sa kisame, nararamdaman ni Amara ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil alam niyang hindi madaling kalimutan ang mga tawang nakaraan niya bilang isang mahirap na ulilang babae. Isang gabi ng Noche Buena, matapos nilang maghapunan ni Mateo ng simpleng adobo at kanin, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, nandoon si Don Aurelio. Hindi sa puting barong, kundi sa isang lumang Amerikana, hawak ang isang sobre. Amara, nagsimula siya. Mabagal at maingat. Ayokong palampasin ang gabing ito nang hindi ko nasasabi. Pow! Alam kong marami kang naririnig tungkol sa akin. At sa atin. Pero wala akong ibang hangad kundi mapadali ang buhay mo at ni Mateo. Kung papayag ka, nais kong dalhin ka sa Maynila. Doon ka titira sa isa sa aking mga bahay. Makakapag-aral ka ulit kung gusto mo. Si Mateo mapapagamot ng maayos. Napatingin si Amara sa kanya. Ang mga mata ng matanda, puno ng sinseridad at pangako. Ngunit sa likod nito ay may halong takot. Takot na tanggihan. Bakit ako? Mahina niyang tanong. Dahil sa lahat ng taon ko sa mundo, ngayon ko lang ulit naramdaman na hindi ako nag-iisa. Ngunit bago pa siya makasagot, narinig nila ang kampana ng simbahan na hudyat ng Misa de Gallo. Sa katahimikan ng gabing iyon, pareho nilang alam. Ang sagot ni Amara, hindi pa darating nun ngayon. Mga anino sa likod ng liwanag, lumipas ang Pasko, ngunit naiwan kay Amara ang bigat ng alok ni Don Aurelio. Gabi-gabi, iniisip niya ang mga salitang binitiwan. Nito, ang pangakong isang bagong buhay sa Maynila, ang pagkakataong mapagamot si Mateo, at ang posibilidad na makalayo sa hirap na kanyang kinasanayan. Ngunit kasabay ng pag-asa, dumating ang takot. Paano kung totoo ang sinasabi ng mga tao? Paano kung may kapalit ang lahat ng kabutihang iyon? At higit sa lahat, handa ba siya na iwan ang bayang kinalakhan? Kahit pa kapalit nito ang ginhawa? Isang umaga habang nag-aayos siya ng mga paninda sa tindahan, lumapit si Aling Pilar, isa sa matatandang kapitbahay na kilala sa pagiging mapanuri. Amara, panimula nito tila hindi makapaghintay. Alam mo bang masyado ka nang napapadalas kasama si Don Aurelio? Tahimik lang siya, ngunit ramdam ang tusok ng mga salita. Hindi ko sinasabi na masama pero alam mo naman, matanda na yon. May yaman, may impluwensya. Baka magising ka na lang isang araw at wala ka ng kontrol sa buhay mo. Hindi sumagot si Amara. Nakangiti siyang nagpatuloy sa pagtiklop ng mga supot. Ngunit sa loob niya, parang may maliit na tinig na nagsimulang magtanong ng parehong bagay. Kinagabihan, sa harap ng kanilang maliit na lamparang dilaw, kausap niya si Mateo. Ate, pupunta ba talaga tayo sa Maynila? Tanong ng bata habang nilalaro ang kahoy na bangkang ibinigay ni Don Aurelio. Hindi ko pa alam, Mateo. Pero gusto ko yon. Kasi doon hindi na ako laging inuubo. Sabi ni Don Aurelio may doktor na magaling doon. Sa mga mata ng kapatid niya nakita ni Amara ang pag-asa. At doon siya lalong naguluhan. Pagkalipas ng ilang araw muling nagkita sila ni Don Aurelio sa pantalan. Tahimik silang naglakad sa gilid ng dagat habang ang hangin ay malamig at puno ng alal. Amara, wika niya, hindi kita minamadali. Pero nais kong malaman mo, wala akong ibang hinihingi. Hindi kita bibigyan ng kondisyon o tali. Kung nais mong manatili rito, igagalang ko. Kung nais mong sumama sa akin, aalagaan kita at si Mateo habang nabubuhay ako. Tumigil siya sa paglalakad, hinarap ang matanda, at sa unang pagkakataon ay tinanong ng direkta, Don Aurelio, ito ba ay pag-ibig o awa? Matagal na katahimikan, tanging hampas ng alon ang maririnig. Sa huli nagsalita siya, mababa at mabagal. Amara, hindi ko alam kung anong pangalan ang ibibigay ko sa damdaming ito. Basta ang alam ko, kapag wala ka parang wala ring saysay ang bawat araw. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal,
Isang lalaki ang lumapit mula sa di kalayuan. Amara! Tawag nito. Si Thomas. Kababata niya at dati niyang kasamahan sa pagbebenta ng isda. May balita ako? At dapat mong marinig. Sabi nito, hingal at may halong kaba. Hindi lahat ng sinasabi tungkol kay Don Aurelio ay totoo. Pero hindi rin lahat ay malinis. At doon, nagsimulang kumulo ang hangin sa paligid nila. Hindi dahil sa dagat, kundi dahil sa bagyong paparating sa kanilang buhay. Ang unang hakbang ng puso, magaan ang ihip ng hangin sa hardin ng mansyon ni Don Alejandro ng umagang iyon. Ang mga rosas ay tila sumasayaw sa bawat dampi ng simoy, at sa kabila ng katahimikan ay may kakaibang pintik sa puso ni Amara. 2 linggo na mula nang simulang magpakita ng kabutihan sa kanya, ang matandang negosyante, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nakikitang iba ang lalim ng mga titig nito. Bumaba si Amara mula sa maliit na silid na ipinagkaloob sa kanya ni Don Alejandro. Hawak niya ang isang basket na may lamang tinapay at prutas, halala ng kanyang simpleng buhay sa baryo. Nakaupo si Don Alejandro sa veranda. Hawak ang tasa ng kape at tila nagmamasid sa paglalakbay ng araw sa langit. Magandang umaga po, Don Alejandro. Magalang na bate ni Amara sa bayuko. Bahagyang ngumiti ang lalaki, ngunit may init at sinseridad sa kanyang mga mata. Magandang umaga rin, Amara. Halika, samahan mo akong mag-almusal. Hindi masarap ang pagkain kapag mag-isa lang. Naupo si Amara sa kaharap na upuan. Medyo naiilang. Hindi niya alam kung dahil sa tingin ni Don Alejandro na parang nakikita siya ng higit pa sa isang hamak na dalagang dukha o dahil sa kabog ng dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang kumakain, tinanong siya ng lalaki. Amara, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang pangarap mo? Sandaling natahimik ang dalaga. Mula pagkabatay sanay na siyang mangarap ng palihim. Sapagkat sa mundo ng mahihirap, ang mga pangarap ay madalas natatabunan ng gutom at hirap ng buhay. Ngunit ngayon tila may lakas siya upang magsalita. Gusto ko pong magkaroon ng maliit na tindahan ng mga bulaklak. Mahinahong sagot niya. Para araw-araw may kulay at halimuyak ang paligid. Para kahit mahirap may rason pa rin para ngumiti. Tila natigilan si Don Alejandro. Marahan niyang inilapag ang tasa ng kape at ngumiti. Maganda yan, Amara. Alam mo, minsan ang simpleng pangarap ng isang tao ang pinakamahalaga. Hindi palaging tungkol sa yaman kundi sa kung paano nito pinapainit ang puso. Pagkatapos ng almusal, inalok siya ng lalaki na ipasyal sa lungsod. Habang magkasabay silang naglalakad sa plaza, nararamdaman ni Amara ang mga matang nakatingin sa kanila. Mga mata ng mga taong nagtataka kung bakit magkasama ang isang matandang negosyante at sa dulo ng araw na iyon, habang inihahatid siya ni Don Alejandro pabalik sa mansyon, tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na ang buhay niya ay unti-unti nang nagbabago. At ang pagbabagong iyon ay nagsimula sa isang lalaki na hindi niya inakalang makakapagpatibok ng kanyang puso. Sa mga susunod na araw, hindi niya alam kung saan patutungo ang kwentong ito, pero handa na siyang maglakad sa landas na iyon. Kahit papuno ng bulaklak at tinik, mga bulaklak at lihim, makulimlim ang langit ng sumunod na araw. Ang malalambot na ulap ay tila nakabitin sa himpapawid, at ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Nasa hardin si Amara, abala sa pagtanggal ng mga tuyong dahon sa mga halaman. Suot niya ang simpleng bestidang kulay krema, at sa kanyang buhok ay nakasuksok ang isang puting rosas na siya mismo ang pumitas. Mahilig ka talaga sa bulaklak. Malumanay na boses ang pumukaw sa kanya. Napalingon siya at nakita si Don Alejandro. Nakatayo sa lilim ng punong mangga. Nakangiti ngunit may kakaibang lalim sa mga mata. Opo, tugon ni Amara nakangiting may hiya. Para po kasing may kausap ako kapag kasama ko sila. Hindi man sila sumasagot, nararamdaman ko po na naiintindihan nila ako. Lumapit si Don Alejandro, dala ang isang maliit na kahon na balot sa pulang tela. Para sa'yo. Nagtaka si Amara at marahan itong tinanggap. Nang buksan niya, isang simpleng kwintas na may palawit na maliit na bulaklak na tila gawa sa kristal ang bumungad. Don Alejandro, napakaganda po nito. Pero hindi ko po siguro dapat tanggapin. May halong kaba ang kanyang tinig. Ngumiti lamang ang lalaki. Walang masama sa pagbibigay ng bagay na magpapaalala sa'yo na may taong naniniwala sa'yo. Amara, hindi ko ito ibinibigay para may kapalit. Ito ay para sa pangarap mo. Nagtama ang kanilang mga mata at sa ilang segundong iyon, parang tumigil ang paligid. Walang maririnig kundi ang mahina at tuloy-tuloy na tibok ng puso ni Amara.
Bago pa man siya makasagot, biglang bumuhos ang ulan. Nagtakbuhan sila papasok sa gazebo sa gitna ng hardin. Basang-basa ngunit nagtatawanan. Parang bata lang, sabi ni Amara, habang pilit pinipiga ang laylayan ng kanyang bestida. At ano namang masama kung minsan ay maging bata ulit? Sagot ni Don Alejandro, sabay abot ng kanyang panyo upang punasan ang buhok ni Amara. Ang kilos na yon, simple ngunit puno ng pag-aaruga, ay nagdulot ng init sa kanyang puso na hindi kayang tabunan ng malamig na ulan. Habang patuloy ang pagbuhos sa labas, kapwa sila natahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may mga tanong na pumapasok sa isip ni Amara. Bakit siya pinapahalagahan ng ganito ng isang lalaking halos doble ang edad niya? At bakit tila unti-unti nang nawawala ang takot niyang sagutin ang damdaming iyon? Sa labas ng gazebo, sa ilalim ng madilim na langit, parang may mga bulaklak na mas lalo pang namumukadkad sa ulan, tulad ng unti-unting pag-usbong ng damdamin sa puso ni Amara. Abangan ang kapanapanabik na kabanata